Mahilig ba kayo sa mga kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Hi guys, this is Ed Beast. In this episode, I'm going to share you stories that I've experienced, and also for stories that my friends and other people that have experienced paranormal, supernatural activities in their houses. So, first off, I remember like 7 years ago or 6 years ago, I think. May friend kami na close sa amin, na family sila, and yung anak ng friend namin, they say she has a third eye, and I don't think mine is fully open kasi usually if nakakita ko glimpse lang or mabilisan. And yung mga bagay na share ko sa previous episodes natin is yun lang yung talaga mga times na nakikita ko clearly talaga, no? Katulad sa white lady, ganun. Yan yung mga anino, ganun. So, pero I'm not like 100% nakakita talaga. Siguro nakakita tayo, no? Pero alam mo, yung parang nagulat ako sa aircon, pambira. Yun. Yun nga, parang dumadaan na, akala mo tao pa, pero yung spirit na. We will never know. And yun nga, yung anak nga ng friend namin, and they say na open yung third eye niya. So, noong una, hindi ako naniniwala na open talaga. Kasi wala pa ako na-meet na, nung time na wala pa ako talaga na-meet na open talaga yung third eye nila. And, so, it happened when, the time na iniwan namin yung anak namin na panganay, no, si Stella. She was like months old, siguro mga 8 or 6 months pa lang yata. Hindi ko matandaan. Pero, nung time na yun, parang pinaliguan yata nila si Stella. Nung pagbalik namin, sabi ng anak ng kaibigan namin, sabi niya, Kuya, may dalawang bata sa CR. So, tumingin ako sa CR. Madilim naman yung CR nila nung time na yun. Ano naman tao, pero after niya sinabi sa akin na may dalawang bata sa CR, nag-on yung gripo. Nag-on yung gripo sa CR. Then, nag-on yung ilaw. Tapos, nag-off ulit. Nagulat talaga ako dun. Walang tao dun eh. Tapos, sinabi niya pa yun. So, after niya sabi na-experience ko yun, no? Naniniwala na talaga ako sa mga taong may third eye, and they can really see things na we don't see often. And ako, hindi talaga ako lagi nakakita. Pero I'm very sensitive to it. And I remember way back, siguro after ko lang mag-graduate ng college, na nirenovate yung bahay namin. And something happened to me, no? Sobrang strange talaga. And every time I talk about it, no, tumatay balahibo ko. So, I remember waking up at 6 a.m. in the morning, and I had this weird feeling na parang ang lamig talaga ng feeling eh, pero hindi naman yung kalamig dun sa amin. Pero ang lamig talaga ng pagkagising ko nun. So, pagkabangon ko, tumitingin-tingin muna yun ako sa paligid. And, nagmumuni-muni muna bago talaga bumangon talaga para start yung day. So, 6 a.m. pa lang naman. So, nakaupo lang ako. And, I've noticed no, na nagluloko yung mga appliances namin. And, nauna yung electric fan namin, no? So parang titignan ko yung electric, bigla lang na siya parang parang nagpa-fluctuate yung kuryente nyo. So it's possible na nagpa-fluctuate lang yung kuryente, or it could be anything, di ba? Pero nga, nag-fluctuate yung kuryente, then sumabay na yung after nun, yung electric fan. So after ilang seconds, siguro 10-20 seconds, sumabay na yung ilaw. Pero kasi yung bahay namin, hindi kasi kagandahan yung bahay namin ng time na yun. So makikita mo talaga yung ilaw sa labas. Kita ko lang kasi yung ilaw namin dun sa may living room, and hindi siya nagpla-fluctuate yung sa room ko lang. So
siguro after a minute or two, nung nakita ko yun, no, bigla na lang parang nanghina yung katawan ko, then ang lamig na talaga ng feeling. So, may nagparamdam sa akin ng time na yun, no, and to my surprise, no, I've seen like shadows. Sobrang dami nila sa loob ng room ko. Hindi malikmata yun. And hindi ako makagalaw for like 3 minutes. Na-stun lang ako sa nakita ko. Ang dami talagang shadow. Wala akong nakita ng mukha. Pero parang mga silhouette lang. Ang dami nila. So when that happened, grabe tayo ng balahibo. When that happened, when I had the strength, so I decided to go to my father and talk to him about it. And sabi niya, kasi na-renovate bahay natin, kailangan natin i-bless. So, after pinabless namin yung bahay, and I didn't experience it anymore. Yun lang, no, every night may nagsisik-sik talaga sa akin sa may bintana ko, which is nasanay na ako, hindi na ako natatakot nun. So, moving forward, no, it happened to the same family na nung tumira sa isang bahay na parang maging caretaker lang yata sila nun. And may dalawang floors yung bahay na yun. So, usually, ang nangyayari dun daw, pag sa baba sila, may narinig doon sila na tumatakbo sa taas. Tapos minsan, parang may nag-aayos sa kusina or may nagtitimpla ng kape, ganun. So, pero di sila matatakutin, hindi sila matatakutin. Pero it happened, siguro may nangyari sa kanila na sobrang nakakilabot talaga nung one time na parang, alam mo, di ba, pag yung may mga times marami talagang yung mga insekto na pag may ilaw, example, pag masama ang panahon, parang gusto mong ulan, di ba, maraming mga anay na lumilipad and pupunta talaga sa ilaw. Pero yung nangyari sa kanila is sobrang weird. Lumilipad yung mga anay and nag-form sila ng shape ng tao, as in, ay hindi sila nagbe-break, ganun talaga yung itsura for like ilang minutes. And nung nakita daw yun ng friend namin, natakot siya. Noong time na yun, parang dalaga pa yata siya nun. And, or nasa college pa lang yata siya nun. Natakot daw talaga siya. And, yun sila, si nanay tsaka si tatay, nag-decide sila na tanggalin yun. Parang kumuha siguro sila ng palanggana or something, or balde ba, na may tubig. Sa tandaan nila tinanggal yung insekto. Nawala naman na. Pero yun nga, no, ang weird. I mean, I heard that story, no. It was freaking creepy, and you don't see that every day na may insekto mag-formless like shape ng tao or something. Sobrang weird. Yeah, just thinking about it, no, I've never experienced something like that. And siguro pinaka-extreme ko is like yung time na sa andun ako sa Tarlac siguro nung time na yun. And so yun, the moment na dumating ako doon sa bahay na yun, sabi ko talaga parang yung feeling na parang may laging nakatingin sa likod mo kahit wala namang tao. Yun yung feeling ko. And it's sobrang creepy talaga. Lalaki yung ulo ko. Sobrang creepy talaga ng feeling na yun. So first 2 months, 3 months ko doon. And siguro nag-decide siya magparamdam. Kasi hindi ka talaga makakatulog ng maayos pag naka-open yung door. Kasi parang feeling mo may sumisilip sa'yo. Wala naman ako nakita doon. Pero sobrang creepy niya talaga yung feeling na ayaw mo mag-isa. It happened, magkahiwalay ata kami ng kasama ko nun. Siya sa may kitchen, ako nasa kwarto ako. So sa likod in between ng dalawang kwarto na meron doon sa bahay na yun, may bodega sa likod. So yung isang upuan na meron kami, parang ewan ko, gawa sa kahoy, pero bago-bago pa siya kasi bagong varnish rin. So hindi namin ginagamit masyado, parang nilagay yata namin sa bodega. And habang nakaupo ako dun sa kwarto, biglang may parang alam yung tunog na sobrang lakas na parang bumagsak doon galing sa bodega. Ang lakas niya. And nagulat ako tsaka yung kasama ko. Tumakbo kami. Sabi niya, baka may multo na sa mga bodega. Sabi ko, pambira naman ako. Aga-aga multo na sa utak, nasa isip mo. And sabi niya, baka may white lady dyan sa loob. Tawa ako sa kanya nun. And yeah,
sabi niya, nung inopen namin yung door, nagulat ako. Wala kami nakita pa rin. Okay. Wala kami nakita kahit ano. Pero, yung upuan na nilagay dun sa bodega, no, wasak na siya. And I don't think kaya gawin nun ng daga, di ba? And, siguro 2 weeks pa lang siya nandun sa loob ng bodega. Hindi makuwasak yung mag-isa. Then, yun. Sobrang creepy nung experience na yun. Kasi, after nun, mas naging intense pa yung mga paramdam, no? Which is, i-share ko sa future episode na magkakaroon ako. And, I will only talk about it siguro pag ready na ako sa future. And it's, for now, I don't think I should share it. Pero grabe yung maparamdam sa amin sa bahay na yun. And it's unforgettable and so freaking creepy. So, yun. Ang bilis ng 10 minutes, no? Pero, before I end this episode, no, I wanna share this story, no, just brief lang. A friend of mine shared it, no. He's a famous YouTuber, pero hindi siya sa animation side siya. And I think I will share his name sa future, no. I'll ask his permission first. Pero ngayon, yeah, sinare niya to, no, when he went to Pangasinan and to visit his cousin. So, yung cousin niya, sabi nga nila, haunted talaga yung bahay nila kasi dalawa lang sila nakatira doon. Ang laki-laki ng bahay nila. So, hindi ko pa nakuha yung story talaga full nung nagaling sa pinsan niya. Pero yung mga senior niya na story sa akin, no, ng friend ko, may mga experiences din siya. Sobrang active to talagang spirits doon sa bahay na yun. And there's one time doon, nung dumating siya doon, parang yung bag yata ng anak ng pinsan niya, parang hinulog. Yung the way niya in-explain sa akin, no, there is no way daw na mahuhulog yung bag na yun ng mag-isa kasi sobrang secured daw nun. So siguro may harang or something. And I don't think na mangyayari rin yun kasi, diba, naalala niyo yung pinaka first episode na nag-start ako share ng mga ganitong stories na yung salamin namin na nabasag. You all know what happened there. And no, I've seen again, no, sa pinaka-recent ko nakakita ako ng babae sa bunk bed, which is wala naman siyang paramdam na, so okay lang. And ang creepy lang dun kasi sa salamin ko siya nakita, diba? So yun nga, nangyari yun. And yung mga libro daw nagsisihulugan mag-isa kahit maayos yung pagkalagay, secured, hindi basta-basta mahuhulog. And unexplainable siguro yung pagkahulog. I've experienced it, no, and I believe those things happen, especially pag active talaga yung spirit sa bahay nila. Yun. And nung uuwi na daw sila sa Laguna, sabi niya, biniro daw siya ng pinsan niya, sige, susunod dyan sa inyo. After that, nung naka-experience daw sila ng iba-ibang anomaly sa bahay, parang bigla lang nagluloko yung mga ilaw, or yung shower biglang magloloko, mag-on and off daw. I don't know, pero that's highly possible, no. Sometimes you get attached to things na we cannot see and nagpaparamdam sa atin. And the only creepy thing right now is like I'm talking about this and it's around 2 a.m. and I'm still working, and so have you experienced such things? Do you want to share your stories? Don't be shy to send me a message or comment it down below. And also, don't forget to subscribe and like my videos on YouTube. Hanggang dito na lang tayo. See you on the next.